of this good sponsor, I agree with the proposed measure. At nakita ko kanina, 57 po yung There's a motion I did not. naiulat na yung crime related, no? Sa totoo lang, I agree with that, no? Na ang criminal naman ay intentionally hindi naglalagay ng plaka. Hindi tayo dapat maging discriminatory sa mga motorcycle riders at wag natin silang pahirapan pa. Imbis na makatulong pa sana yun sa imbis na makatulong pa sana yun sa batas, no? Naging pahirap pa ito sa ating mga riders at marami po akong narinig na mga hinaing diyan, no? I agree with Senator JB Ejercito, dapat mag-focus na lang tayo sa maayos na registration. Having said that, Mr. President, may I request to be recorded as co-author of this proposed measure. At another question lang po sana. How about the three-wheel? Yung three-wheel, kasama siya rito sa ibabalik sa one ano na lang. Kasama po, one plate. Mr. President, that is a variant of the original motorcycle, yung two wheels. So, magiging isa na rin po sa likod. But, So, regardless of three-wheel, di ba kasi may three-wheel na isang gulong, dalawa sa likod. yes. So, isang plaka na lang saan ilagay? Sa likod po, Mr. Sa likod. President. Paano yung dalawang gulong sa harapan, yung Can-Am, isang gulong sa likod? Sa likod din po, Mr. President. Kahit na baliktad yung gulong niya. Opo, Mr. President. I used to have a, Mr. President, I know what the good gentleman from Davao is referring to. I used to have a three-wheel likewise, parang dalawa po sa harap, isa sa likod. It's called Piaggio. It's an Italian big bike na sinasabi po ni the gentleman from Davao is a Can-Am. Para Can-Am. pong nakaupo na lang yon. Parang kotse na kasi po siya yung specs niya, Mr. President. Parang kotse na, pag iharurot mo, para ng kotse yung takbo niya eh. Yeah. Dalawang malaking gulong sa harapan, isa sa likod. Ito yung Can-Am. Opo. Ang makina niya around 1,300 po yata, no? Laking makina rin, parang kotse na rin. So isang plaka lang siya, Isang plaka rin po. sa likod. Sa likod po. So kung sa harapan naman yung three-wheel, katulad ng mga Harley Davidson, isang gulong sa harapan, dalawa sa likod. Sa likod din pa rin. po, So, Mr. President. okay, cleared po. Salamat po, Mr. President. you. We're more than willing to have the good gentleman from Davao as a co-sponsor of this measure, Mr. President. Thank you, and we'd like to recognize once again Senator Robin Hood Padilla. Opo, mahal na Ginoong Pangulo. Meron lang pong phone-in question ang ating mga riders. Pagka ito daw pong batas ay nabago, yun daw po bang pinag-iinitan sila ng checkpoint lagi ay mababago na rin? Kasi yun daw po ang kanilang isang hinaing din. Lagi daw po silang biktima ng checkpoint. At yung mga checkpoint daw po, madalas, ay ang tinatanong yung tungkol dyan sa plaka. Opo. Definitely, Mr. President. The principal sponsor, the rider himself, Senator Ejercito would like to be. Yes, Mr. President, if I may answer that. Yes, please proceed. In this amendment to the Motorcycle Crime Prevention Act, we introduced the use of RFID in front of every motorcycle. In fact, the LTO is already implementing this, that the RFID contains all the information about the motorcycle, the plate number, the owner, the driver's license, everything else, so that in checkpoints, hopefully, we will just have to fund in the future the acquisition of scanners for policemen and those who will man the checkpoints, and the establishment of a control center, no? So that it will be more convenient this time. Kung meron pong halimbawang ninakaw na motorsiklo, it will be just reported to the command center. Magre-red alert na po yun. Pag-scan po nun, makikita kagad. And also for the riding community, kasi minsan nakakaawa po, no? Talagang they feel the discrimination. Every time there's a checkpoint, all the four wheels mostly pass. Talagang dumadaan na. Pero pag mga motor, minsan 30-40 minutes po silang naka-hold, no? Chine-check po lahat ng documentation, OR, CR, license. So it's very inconvenient. At the same time, kawawa din yung law enforcers natin, nakakaduling yung magbasa ng ORCR at lisensya ng napakaraming motor. So hopefully, with the introduction of the RFID system, this will
make it more convenient for law enforcers who are manning the checkpoints. It will be anti-discriminatory also for riders. So kasi pag ginanon yun, pag green, go lang ng go. So yung may problema lang, yung pagpupula, that will be the only motorcycle or vehicle that will be stopped. So yun po yung introduction po natin, yung RFID system. Thank you. Okay, maraming salamat po uli sa ating mahal na senador, Senator JV at Senator Francis Tolentino. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Mr. Senator. President, I agree sir. with Senator JV, no? Yes, Mr. President. Kawawa naman. Ako nakikita ko talaga checkpoint, ang haba dyan, nakapila sila. Tapos yung iba may bit-bit pang mga bata, no? Nadidisturbo talaga yung mga law-abiding mga motorista natin. Maganda po yung suggestion na through RFID na po. Nakita naman natin ngayon sa mga skyways, mabilis na. Ang atin dito is maging convenient po ito sa ating mga motorista. At ako po'y naniniwala na yung 57 dyan na mga kriminal, kung meron ka talagang criminal mind at meron ka intention na krimen, hindi mo ilalagay yung plaka mo eh. Bihira pong maglagay ng kadalasan. Kita nyo pag nahuli, puro walang plaka. At hindi nila nilalagay yung plaka. So I agree with a good author, no, atin sa good sponsor din po. Agree po ako na isang plaka na lang talaga. Huwag na natin pahirapan pa ang ating mga kababayan. Dahil napakatagal na po nitong issue ng backlog ng plaka. Kung hindi nga natin sila mabigyan ng dalawang plaka, tapos ngayon huhulihin sila. Bakit wala kang plaka sa likod? Maraming tanong pa sa kanila. Huwag na natin pahirapan. Mas marami pong law-abiding citizens ang bayan natin. Thank you, Mr. President. Actually, my dear colleagues, parang ano lang yun licensed firearms, di ba? Magkakaroon ng gun ban. Siyempre yung licensed firearms, takot mahuli yun kasi law-abiding naman sila. Yung problema yung krimen, nagdadala talaga ng illegal firearms na unregistered para magnakaw, magmaril, mag-assassinate and all that. So it's just the same. Itong mga riding in tandem, gagawa talaga ng paraan yan para gumawa ng krimen. But the 1 million or more riders ang perwisyo. So I agree with your positions. Yung nga lang, Senator JV, kasi you are our advocate here, meron tayong batas on helmets. I'd like to put on record sa amin sa Mindanao, except for Davao City, dahil hinuhuli talaga, walang nag-helmet mga tao doon. Diyos ko sa amin, sa bukid noon, sa probinsya, si Misamis Oriental, walang naka-helmet. One time, nag-joke nga po ako, papunta ako ng isang municipality doon from Cagayan de Oro to Misamis Oriental. Binilang namin, yung ilan lang yung naka-helmet. So the whole duration, pagpunta po, 35 minutes yung travel namin to Lagumlong from Cagayan de Oro. Ang nabilang lang namin, tatlong motor out of the hundreds of motor na naka-helmet. So sabi ko, we have a helmet law. So I hope that the riders also are watching now, are also responsible. Kasi para sa kanila din yun eh. Ilang tao ng mga anak ng aking mga trabahante sa negosyo, pupunta sa akin, umiiyak, wala silang pambayad dahil na aksidente